Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 5, Day 2. Our objectives: at the end of the lesson, the learner can express cause and effect ideas through language, use learn high-frequency words in conversations. Ngayon mga bata, sa ating mga nagdagaang aralin, tinalakay natin sa iba't ibang asignatura ang tungkol sa panalangin. Ano kaya ang mga panalangin naming mga guro para sa aming mga mag-aral, sa aming sarili, at sa aming paaralan? Sa tingin ninyo, syempre para sa mag-aaral, pinapanalangin namin ang inyong kaligtasan at nawa ay matuto kayo sa bawat aralino, lalo na yung mga nahihirapang matuto. Syempre sa aming sarili, bigyan kami ng lakas para makapagturo at magbigay kaalaman sa inyo. At sa paaralan, nawa ito ay laging ligtas at lagi ding handa upang magbigay serbisyo sa mga batang katulad ninyo. Sa mga nagdaan ninyong aralin ay nakabasa na kayo ng mga tauhan na nananalangin para sa iba't ibang bagay. Sa ating aralin sa araw na ito ay susubukin ninyo na maglahad ng inyong mga ideya ng pasalita kasama ang inyong kapwa o kaklase upang maipakita ang ugnayan ng mga pangyayari sa ating tula. Magsasanay din tayo na basahin at gamitin sa pag-uusap ang mga natutunan ninyong bagong salita. Narito ang mga salita na kailangan nating aralin sa araw na ito. Dalangin. Basahin nyo nga. Ang dalangin ng bata sa Diyos ay magandang kalusugan. So, ibig sabihin ng dalangin, ito yung panalangin natin. No? Ito yung nais nating iparating sa Diyos. So, ang dalangin ba ay dasal o reklamo? So, syempre, ito ay isang dasal. Ayan, hindi yan reklamo. Hindi tayo magdadasal para magreklamo. Maabala. Basahin nyo nga. Ayaw maabala ni Ben sa pag-aaral kaya pumunta siya sa silid-aklatan. So, pag sinabi nating maabala, ayaw maistorbo. Gusto ba ni Ben ng kausap habang nag-aaral dahil ayaw niyang maabala? Syempre hindi. Kapag ayaw mong maabala, ayaw mo nang may kausap. No, gusto mong mag-focus dun sa ginagawa mo at matapos ito. Katuwang. Basahin nyo nga. Ang nanay ni Ana ang katuwang ng kanyang ama sa pagtatanim sa bukid. Pag sinabi nating katuwang, ayan, ito ay katulong. Ayan. Tumutulong ba ang nanay ni Ana sa kanyang ama? Opo, yun ang ibig sabihin ng katuwang. Katulong, kasama. Kalangitan. Basahin nyo nga. Tumingin si Hugo sa kalangitan at nakita ang mga bituin. Pag sinabi nating kalangitan, ito ay sa langit. Titingin tayo sa taas, sa kalangitan. Ang langit ba ay nasa taas o nasa baba? So, syempre, nasa taas. Katapusan. Ang katapusan ng kwento ay malungkot at nakakaiyak. So, pag sinabi nating katapusan, ito yung huling nangyari sa isang kwento. Ang katapusan ba ay nasa simula o dulo? So, ito ay nasa dulo. Sa naunang mga araw ay naglahad kayo ng mga pangyayari sa mga nabasang kwento gamit ang mga natutunang salita. Ngayon ay susubukan nating pag-ugnayin ang mga pangyayari sa kwento na naging resulta ng mga ito. Sa paggawa natin ng pares ng mga ideya, gagamitin natin ang mga salitang dahil, kaya, sapagkat, ngunit at mga salitang ito ay nagpapakita ng resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, nalungkot si Helga dahil sa panunukso ng mga kasama niyang hayop sa gubat. Subukan ninyong gamitin ang mga pangyayari sa dasal. Subukan nyo itong gamitin. Paano nyo kaya gagamitin to? So, di ba si Helga, nanalangin siya na, kasi nga nalulungkot siya, no? Nanalangin siya na nawa ay matanggap na siya ng kanyang mga kasama. So, bakit kailangan gabayan ang mga mag-aaral? O kasi kayo mga bata, lalo na kayo sa grade 1, ay marami pang bagay ang kailangan ninyong matutunan. Kaya kailangan nyo ng wastong paggabay. Kasi ang mga bata, kung ano yung nakikita, ay yun ang kanilang ginagaya. Kaya kailangan tama yung nakikita para tama ang gagawin.
Ano ang mangyayari kung hindi mapapanatiling ligtas ang paaralan? O kagaya sa mga nangyayari ngayon, may mga lindol, bagyo. So kung hindi mapapanatiling ligtas ang paaralan, maaari kayong madisgrasya. O ano ang mangyayari kapag nagkaroon ng karamdaman ng guro? O syempre mawawalan ng klase. Kaya dapat healthy ang guro, no? Yan, matitigil ang klase, walang magtuturo sa inyo. So ang tawag sa inyong mga ibibigay na rason mula sa pinanggalingang sitwasyon ay sanhi at bunga. So natalakay na natin ito sa ating mga naunang aralin. Ang sanhi ang dahilan at ang bunga ang resulta. So kung inyo natatandaan, ang sabi ko noon, ang sanhi, ito yung unang nangyari. At ang bunga, ito yung resulta nung unang nangyari. Sa ating naunang gawain ay nakita natin ang kahalagahan ng mga salita na nagpapakita ng ugnayan ng sanhi o dahilan at bunga na resulta o epekto. Subukan nating balikan ang ating mga nabasang kwento sa klase. Mula sa kwentong Ang Panalangin ni Ferret, alalahanin natin ang mga pangyayari sa kwento at naging bunga nito. Araw-araw ay isang hayop ang itinalagang magdasal upang matipon ang mga hayop. So ngayon, hinahanap ko dito yung dahilan o sanhi kung bakit sabay-sabay na nanalangin ang mga hayop. O ulitin ko, kapag sanhi, ito yung unang nangyari. Okay? So ito, bakit ba sabay-sabay na nanalangin ang mga hayop? Babasahin ko ulit. Araw-araw ay isang hayop ang itinalagang magdasal upang magtipon ang mga hayop. So bakit sabay-sabay manalangin ang mga hayop? Ano yung dahilan? Ayan, ito yun. Upang okay, dali. Kuha tayo ng ibang color. Ito, upang matipon ang mga hayop. Ito yung sanhi. Pag nakakita kayo ng upang, yung kasunod ng mga salita nun, yun na yung sanhi. Next, nakapaghanda ng husto si Ferret kaya maganda ang kanyang panalangin. So, ano ang dahilan kung bakit mahusay magdasal ang hayop? Dahil, ito yon, ayan, may bilog na. Dahil nakapaghanda ng husto. Ito yung sanhi. So, anong naging resulta? Dahil nakapaghanda siya, maganda ang kanyang panalangin. Ito yung bunga. Gustong matutunan ng batang kuneho ang pagdaragdag kaya tinulungan siya ng pagong. Bakit tumulong si Pagong sa batang kuneho? Dahil gusto niyang matutunan ang pagdaragdag. Okay, so dito, alin ang sanhi? Ito, gustong matutunan ng bata. Kaya ang naging bunga, tinulungan siya ng pagong. Maiksi lamang ang dasal ni Ferret kaya mabilis niya itong natapos. So, bakit mabilis natapos si Ferret? Kasi maiksi lamang ang kanyang dasal. So, ito yung sanhi. O, ito, maiksi ang dasal niya kaya ang naging bunga, mabilis niya itong natapos. Ngayon, buuin ang pangungusap batay sa inyong mga natutunan. Ang mga blank na tutunan ay magagamit upang makabuo ng mga pangungusap. So, ito yung mga salita. So, ang mga salita na natutunan ay magagamit upang makabuo ng pangungusap. Ang blank ang dahilan ng mga bagay. So, ito yung sanhi. No? Kaya pag may nakita kayong dahil kay, o yung dahil kasunod ng salita, yun na yung sanhi. O yung sanhi, yung dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay. Ito yung unang nangyayari. Ang blank ang resulta o epekto ng naunang pangyayari. Ito yung bunga. Ayan, bunga. Ang bunga, ang resulta o epekto ng mga naunang pangyayari. Okay? Yan. Sunod. Mga bata, pumili ng paborito ninyong kwento. Magtala kayo ng 5 pangyayari mula sa kwento. Isulat ang nangyari mula sa mga pangyayaring ito at maging handa kayo sa pag-uulat sa inyong klase pagpasok nyo o kaya naman sa inyong kapamilya sa inyong tahanan. Dito naman sa kasunod nating gawain, nais kong pagtambalin ninyo ang sanhi sa kaliwa na angkop sa bunga na nasa kanan. So, isulat ang letra ng tamang sagot. To. Napakalakas ng bagyo. So, alin kaya ang katambal nito na
bunga dahil napakalakas ng bagyo. A. Binuksan namin ang aircon. B. Gutom na gutom siya. C. Kinansila ng DepEd ang klase. D. Na-aksidente siya sa daan. E. Sumakay na lamang kami ng tricycle. So, syempre dito, napakalakas ng bagyo, kinansila ng DepEd ang klase. Letter C. Puno ng mga pasahero ang jeep. O, binuksan namin ang aircon, gutom na gutom siya, na-aksidente siya sa daan, sumakay na lang kami ng tricycle pa uwi. Dahil puno na ang jeep, letter E, sasakay na lang kayo sa tricycle. Yan, next. Hindi maingat magmaneho ang lalaki. Anong pwedeng mangyari? A. Binuksan ang aircon. B. Gutom na gutom siya. Or D. Na-aksidente siya sa daan. So, dahil hindi maingat, maaaring maging bunga ay maaksidente. No, letter D. Next, hindi kumain ng tanghalian si Michael. A. Binuksan namin ang aircon. O B. Gutom na gutom siya. So, dahil hindi kumain si Michael, letter B. Gutom na gutom siya. At ang huli, yan, wait lang. Napakainit ng panahon. Dahil napakainit ng panahon, binuksan namin ang aircon. Okay? O, yan. So, yun lamang mga bata. Nawa'y marami kayong natutunan. Abangan ang susunod nating lesson. Paalam!